Yung daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. Ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. 7.5 billion pesos ang ginastos namin, pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunang ito. Ang tinitindigan natin dito, batas lang. Parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi. Ang akin po ito, batas. Batas ay batas. Di ba? Law is the law. Yun po dapat na masunod. Ang batas ay batas Paano hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, but it is the law. Yan. Meron pang counterpart na Latin yan, di ba? Box, Nakalimutan mo na. Box properly, box din. Yung Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Yes po. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun. Yes po. Tapos nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. 720 million daw in 28 days 700 million in 28 days. Parang panahon pa ng parang anarchy. At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Yung ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Senado. Per day pala ng Senado. Kaya nakwenta niya yung 700 million So 28 days times 25 million. 700 million. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months times 30 days. Ilan yun, Jen? 300 days times 25 million. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. 10 buwang singkad, Jen. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Baka maging punto nyo, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito niyang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag na di ba? Nung pagdinig ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado po. Yung kabuuan ng Senado na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Bakit naman? 10 months. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in-interview, magtrabaho na tayo. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Ako po ay naniniwala, nagganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule, kung kinakailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Pwede ba? Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako Okay na kayo? Kasi marami namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto niya. Ngayon, para lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Kasi dapat yun ang priority. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila
Sa energy po. Energy pa lamang yun. Oho. Katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng... manormalize natin ang ating bansa. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka malawak, pinaka maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan din. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang tinatawag po natin na pagtatrabaho. Ayan. Puntahan na po natin ito. Ito po ang pinaka-priority. Hindi po yung waling-waling. Hindi po yung dalawang Amerikano na kailangan lang maging Pilipino para makapag-basketball dito sa atin. Meron pang isa, Sen, na ito, puring-puring nila ito na yung latag ng resolusyon na talaga namang halos na lamang magpalakpakan sila na bigyan daw po ng pansin at pagtunan ng pansin yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Resolution po yun, Sen, ha? Mukhang hindi naman ata kailangan ng gobyerno kasi may sapat naman tayong pondo May sapat tayong mga tulong na parang iparating sa kanila. Tataka ko, bakit nagkaroon pa ng resolution para doon? Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung isa sa amin na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, At siya pa yung gumawa ng resolution na kunwari ang uunahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Bakit hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Halimbawa, nasa inyo na ang bit Ayan, Kayo na lahat. Meron ba kaming maaasahan? Meron bang maaasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung inihintay nila Ako, wala na Ayaw nilang ibigay sa akin. Ayaw nila akong manguna dyan. Okay lang. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, magbigay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin Alam na po nila. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority, Sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoong kailangan tayo magtrabaho na ngayon. Kapag yun ay hindi mo hinarap, hindi tayo... Naguhumiyaw ang tao, Sen, Hindi tayo mapapanatag Ito yung problemang nilikha nung napakalaking pagnanakaw na yun. Dinidescribe nga natin dyan maaring yung pagnanakaw na yun magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records Ang pinakamalaking Bakit ka mo? Sa nature lang ng nakawan din, hindi karaniwang magnanakaw Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbes na sila ang maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan Saka sa gabi yan. Ayaw magpakilala. Nakatahi pa mukha Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat din. Broad daylight, tanghaling tapat. Walang maskara. Ganon ka, paano natin i-describe? Ganon ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali, Sen, naging tapat Sila, hindi sila naging tapat Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na simulan na natin ang pagtatrabaho. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direksyon na po nila ngayon, Sen, pasensya na kayo, ito obserbasyon ng iba, maging sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para tuparin natin yung tungkulin natin. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon.
At nung bago ko simulan naman yon, ako ay nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito eh. Totoo po, totoo. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon.